Transport Group Manibela has planned a 3-day nationwide transport strike starting this Monday, March 24. And the reason behind this? LTFRB has allegedly released inaccurate data regarding the number of drivers and operators who have complied with consolidation requirements. Let's get more details on this. And with us tonight is the chairman of Manibela, Mar Valbuena. Magandang gabi po. Welcome to the big story. Good evening, Ma'am Ces, Sean, and Patricia. Good evening po, Pilipinas. So the DOTR just released a statement in response to the strike. Ano po ang tugon ninyo dito? Sa ngayon, wala pa naman po sa atin na nagre-reach out tungkol dyan, Ma'am Ces. Kung talagang seryoso sila, siguro talagang mag-schedule sila ng dialogue para nang sa ganon ay marinig yung panig po natin. Hanggang ngayon, wala naman tayong na-receive na galing sa kanila. Pero Sir Mar, open po ba kayo doon sa dialogue nga na pinopropose po ng DOTR? Balak nga daw po nilang ipadala ito nga si Assistant Secretary Jojo Reyes to meet with you. Kasi mas prefer nga nila yung discussions, maayos na diskusyon, kaysa mag-strike daw po ang Manibela at ang mga driver at operator. Opo naman, Patricia, hinihintay lang po natin yung go signal din nila na makapag-dialogo tayo. Pero siyempre, mas gugustuhin natin na makadialogo mismo yung DOTR Secretary, no less than Secretary Vince Dizon. And kung mabiyayaan kayo, no, Sir Mar, ng isang audience with the Secretary Dizon, ano naman po yung mga main points na gusto ninyong i-discuss with him? Ano po ba ang nagpe-prevent, no, for the pushing through of the PUVMP? Is it the same issues or may bago ba kayong issue? Unang-una, yung gusto nating sabihin at iparating kay Secretary Vince Dizon na isuspend yung implementation ng PUVMP dahil nga po marami na ang nalugi at marami na rin ang naghirap dahil dito. Na hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin dahil nga po nawalan na talaga ng kabuhayan. At yung issue ngayon, yung bakit kami magi-strike, dahil nga po tinanggalan na kami ng kabuhayan, hindi na kami makapag-biyahe. Kung nakakabiyahe man kami patago at hindi na kami makarehistro, yung aming mga franchise at saka yung aming mga provisional authority, hindi na po in-extend. So para kaming mga kriminal na patago-tago sa pagbiyahe, pero nakikita nila yung kakulangan at pagsiservisyo natin sa taong bayan. Pero bakit hindi nila kami bigyan ng sapat na dokumento at nang sa ganun ay malaya kaming makapagbiyahe? Susunod naman kami doon sa mga regulasyon nila katulad ng pagpaparehistro. Ibig niyo pong sabihin, sir, hindi kayo makikipagkita sa kinatawan ng DOTR kundi kay Secretary mismo? Tama po kayo, Ma'am Ces, kasi hindi din kami sigurado kung yung kinatawan niya, yung sasabihin namin ay yun ang tamang ipaparating din doon sa ating secretary. Kasi marami na katulad po niyan, paano pa kami magtitiwala. Isipin po ninyo yung datos na 86% na sinasabi po nila, 43% lamang po ang talagang consolidated na at nakapag-comply talaga. Combined pa ito ng mga buses, UB Express and PUJs. So paano tayo magtitiwala doon sa mga kinatawan lang na ipadadala po sa atin, nakakausapin? Kaya gusto natin, siya mismo ang makarinig at makuha natin mismo sa ating butihing sekretary kung ano yung sagot niya doon sa ating mga hinaing. Matanong ko lang, no, Sir Mar, kung yung data kasi ng gobyerno is sa 85.6% consolidated na raw ang mga operators, pero ang data ninyo is 43%, saan po napunta yung kabilang 43% na yon? Kasi ang laki po nung discrepancy. Can you tell us, no, from your end, sino sila? And Alam niyo po, kahapon napanood natin sa isang panayam si Secretary Vince Dizon at sa report na rin sa Think About It ni Sir Ted Pailon na nagtutugma yung data ng dalawa na talagang galing sa LTFRB, inamin ng chairman o ng LTFRB mismo kaya Secretary Vince Dizon na talagang 43% lang
yung talagang consolidated, yung 43% pa siguro ay nag-apply pa lamang. Pero sa datos po natin, doon sa mga nakapag-apply, marami po dito ay na-denied. So hindi rin po makarehistro. So ano po ba yung tamang Yung datos datos nyo na po, talagang sir, pagbabasihan natin? maputol ko lang po Yung kayo sandali. 86% kasi ang pinagbasihan nila para hindi na po kami i-continue sa pagbiyahe pa. Yung datos nyo po ba, saan po galing? Pinagsama-samang datos ng iba't ibang asosasyon, operator, ganun po ba? Opo, Ma'am Ses, kasi kami mismo bumababa sa ground sa mga local associations namin na kasapi po sa Manibela, kahit hindi po kasapi sa Manibela. Ah, Kaya po alam natin yung totoong datos at nagtutugma doon sa sinabi ni Secretary Vince Dizon kahapon sa panayam po sa kanya. So dapat, ah, kung mali yung sinabi ni Secretary Vince Dizon, di pa bulaanan ngayon ng LTFRB kung nagsisinungaling ba yung kanilang secretary. Sir Mar, nagsabi na rin no, yung DOTR na bukas nga sila sa isang dialogo. Kayo ba ay, paano ba mag-coordinate niyan? Sino ba ang dapat mag-invite muna? Sinabi na nila na welcome. Oo. Naghihintay po kami kung bibigyan kami ng schedule, kung kailan kami po maghaharap, nakahanda po kaming humarap. Pero humingi na kayo ng schedule, Sir Mar. Hindi pa po. Ang sabi lamang po kanina ay sila po ang nagbigay na 26. Yun yung kasagsagan po ng strike namin. Kung talagang seryoso sila sa pakikipagdialogo, bakit hindi bukas? Bakit hindi sa Friday? Ginagawa po kaming tulonggis eh. Alam nang may nakaambang strike sa 26 pa kung kailan mag-e-end yung aming strike. Doon pa lang kami kakausapin. Sino po ba nagsabi So ng ibig sabihin 26? nito, testingin muna nila, susubukan muna nila kung marami po ang sasama doon sa strike sa Monday, Tuesday, and Wednesday siguro. Kung gusto nila, pwede na rin naman naming umpisahan bukas, o pwede na naming umpisahan sa Friday kung pinamaliit po nila tayo. Pero ito, Sir Marno, sinabi niyo naman po dati na hindi po kayo against modernization. You're only against the consolidation of your franchises. Paano po ba naapektuhan talaga ng consolidation ang livelihood, ang kabuhayan po ng mga driver at operator? Katulad po niyan, Ma'am Pauline, na yung ating mga kasama, sinurrender o kinonsolidate dun sa isang transport cooperative yung kanilang prangkisa. Pero yung chairman ng kooperatiba, binebenta ito sa ibang individual. Kasi nga nakapangalan na ito sa kooperatiba na hindi nalalaman ng ating mga kasamahang operator. Kahapon lamang po nandito yung ibang operators na nagsusumbong sa atin na binenta raw yung kanilang mga prangkisa. Bakit po kailangan na yung chairman o yung kooperatiba ang magbenta ng kanilang mga prangkisa? Bukod doon, yung mga naunang nakapag-consolidate, lagi pong may mga mataas na bayarin na hindi naman po dati ganito ang nangyayari sa mga single operator. At ang pinakamahirap kapag nag-modernize na kinonsolidate po yung aming mga prangkisa at kumuha ng modern, nakapangalan po ito sa kooperatiba na anytime po pwede pong tanggalin. Marami na po sa aming mga kasamahan ang tinanggal sa kooperatiba at nawalan na po ng kanilang pag-aari. Pero Sir Mar, Kaya pwede naman kaming mag-modernize na kami mismo ang maglo-loan, kami mismo ang magbabayad nito na single operator. At makita natin kung ano yung kaibahan. Sana maipakita natin ito sa gobyerno na handa naman kaming tumugon. Pero sana subukan yung scheme na pinapaliwanag natin sa DOTR at LTFRB. Nakita na natin na nag-failed yung programa dahil nga ayaw na pong magpautang ng DBP at Land Bank dahil hindi na po nakakabayad yung mga naunang kooperatiba at korporasyon na nag-modernize po. and is that the only way to move forward, Sir Mar? Kumbaga, kasi ang tagal na nitong stalemate, if I'm not mistaken, 7th or 8th postponement na ito, 2017 pa dapat ito. What is the way forward? For example, pinagbigyan yung gusto ninyo no, na pwede na yung mga small players, kumbaga na hindi mag-consolidate and to get their own loans, etc. etc. Papayag na ba ang grupo sa PUVMP?
Opo, papayag na po kami na kung sakali kami ay payagang mag-rehabilitate o payagan po na makapag-modernize sa sarili naming prangkisa, sa sarili naming pag-loan, na sa amin po ito mapupunta at malaya kaming makakapili ng modelo na aming kukuhanin. Kasi po yung consolidation, ang ipinapaliwanag sa atin para lamang po makautang kami sa bangko. Bakit namin isusuko yung aming mga prangkisa para lang makapag-loan? At the end of the day, hindi rin ito mapupunta sa amin after naming mabayaran. Alright, marami pong salamat sa inyo, Sir Mar, at sana naman ay makuha ito sa maayos na usapan.